Mga takot daw ho sa katotohanan. Yan ho ang binitawang pahayag ni Malutikia na siyang sinoplak ni Attorney Leila de Lima. So, talaga nga namang padapa na ho, yung PDP laban, sumasayad na. So, sa ginawang suspension ho, 30-day suspension ng NTC, nagreklamo na ho itong mga kampo ng mga Duterteñans, yung mga supporters, talagang mga blinded person, nagreklamo na ho sa ginawang suspension ng NTC. Kumbaga, takot kayo sa katotohanan, kaya nyo pinasuspend ang SMNI. Kinikitilan nyo sila ng freedom of expression, kinikitilan nyo sila sa malayang pamamahayag. Yan ho yung sabi at karamihang binubusil ng bibig ng mga kampo ng mga Duterteñan. So ngayon, ito yung post ni Malutikia na siyang sinoplak guys ni Attorney Leila de Lima. Sabi ni Malutiktik. Actually, this post is deleted na. Hindi nyo na ito makikita and ni-revise nila ang caption ulit. So, kung makikita nyo, onti na yung likes at onti na yung people na nakakita nito kasi dinilit na nila itong post na to kasi sinabi nila na lahat kayo takot sa katotohanan. Anyway, basahin natin to. Mas maganda tong basahin kaysa sa bagong post nila kasi pinabango nila ang pangalan ni Malutikia. But anyway, sabi dito, who is afraid of SMNI? First of all, wala akong natatakot sa SMNI. Kasi yung SMNI is, you know, a red tagging government agencies. Red tagging government agencies. I mean, yung cast ng SMNI sa mga pinapalabas nila is puro pang red tag. Right? And sabi dito, Publico CEO. Yan, si Publico CEO. Question, MTRCB and NTC sa action against SMNI without due process. Wala daw due process ang ginawang pagpapasuspend dito sa SMNI. Anyway, a show cause order with suspension order. A show cause order with suspension order. Amazing. And it is a closure nationwide. Looking into relay station, seriously? That's a 30 days order, which is different from MTRCB within 18 days suspension of 2 show without due process. All this happening near Christmas. Who is afraid of SMNI? O, sino daw yung mga takot sa SMNI? Actually, first of all, Malutikia, there's nothing wrong if you exercise your freedom of speech, freedom of expression, press freedom. There's nothing wrong with that if you exercise that. Because, you know, we are here in the democratic country where we can freely speak what comes in our minds and our heart, you know, walang problema dyan if you exercise your freedom. But, you know, if you are a mindful person, diba, mali naman ata na gagamitin mo, you know, you will use the freedom of speech to create lies and malicious information, fake news peddling, you know, diba? Freedom of expression have also a limitation. So, di porket we are here in a democratic country, kung ano lang yung bumubusil sa bibig mo ay yun lang without verifying if it is true or not. Diba? Napakamali naman po nun kasi we don't deserve to hear fake news. You know what? We people, we don't deserve to hear fake news. Kasi para-paras lang naman tayong nabubuhay dito sa mundo. It is unfair kung nakakarinig kami ng fake news. You know, we deserve a credible, a correct, and reliable and truthful information. So, you know, kung ano yung deserve namin, yun ang ibigay nyo sa amin. Right? Diba? So, ngayon, sinopla ko ni Attorney Leila de Lima itong si Malutiktik. And then, itong sabi ni Attorney Leila de Lima. Free speech must be distinguished from the peddling of fake news and incitement of people to criminal conduct. Even free speech is qualified by the clear and present danger test as an exemption to the constitutional protection against prior restraint.
So tama naman guys si Leila de Lima, and dagdag niya pa, what more for fake news and threats of criminal harm shamelessly from the mouths of the people who are not even professional broadcast journalists like Duterte and Badoy. Right? Tama. Itong si Leila de Lima. You know what guys? Okay sana na katanggap-tanggap sana to kung they exercise their freedom of speech, freedom of expression in a right way. Pero mali guys na ginagawa nilang toxic itong SMNI. First things first, wala pong takot sa SMNI because it is our right to exercise our free speech. But then freedom is also have a limitation. As a mindful citizen, na dapat sana alam mo yung bumubusil sa bibig mo. You know what is right, you know what is wrong, 'di ba? Ano ka na matanda ka na. Alam mo yung tama sa mali. So, mali po yung ginagawa nila na, nag-grave threat sila sa kanilang show. Nagmumura. Tama ba yun? 'Di ba? Nagmumura, nagjujutang ginina, tapos ano pang ginagawa nila doon? Yun na nga, grave threat as nagpapakalap ng disinformation, malicious information, fake news. Tama ba yun? Kasi hindi namin deserve as a people na makarinig ng mga ganyang sentimento. And then sabi pa ni Leila de Lima, SMNI is not ABS-CBN, GMA, or TV5. SMNI is a blunt propaganda media that pioneers on fake news dissemination. Truth. Kasi guys, ginagamit kasi, actually as napapansin ko, they use the freedom of expression, to create black propaganda against to the people, the hate nila, which is very wrong. Diba? Mali ho yun na in-exercise nyo ang free speech nyo para makasakit, makasira ng isang taong galit kayo sa kanya. Okay lang naman na magalit kayo sa kanya, pero diba, huwag kayong magpapakalap ng fake news. Kasi hindi ho deserve ng sambayan ng Pilipino, katulad na to, si Ka Eric. Sabi niya 1.8 billion daw ang ginasta ni House Speaker Martin Romualdez, pero ang sabi niya nagtatanong lang daw siya. So, paano mo nasabing nagtatanong ka if ikaw ginawa ka ng source ng mga taong nakarinig sa'yo? Diba? That's not questioning. Diba? Nag-a-allege ka na, you're accusing someone na, hate mo. And then, diba, sabi mo pa nga lately na itong si House Speaker Martin Romualdez ay meron hong basbas para ho ipa-impeach itong si Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte. Which is very wrong, diba? Na nag-accuse ka na agad sa isang taong, kumbaga kahit ayaw mo siya, mali pa din yung ginawa mo. Anyway, sabi pa ni Leila de Lima, prior restraint principle do not apply to this new media establishment that are not bound by and do not observe broadcast journalism ethics and standards. And also guys, yung kanilang show, yung SMNI, puno ng pang-red tag si Mayor Magalong. Diba, na-red tag nila as a CPP, NPA, NDF daw, diba? Which is very wrong. Nakakasakit kayo ng tao pag ganun, na hindi nyo bine-verified if itong taong to kasapi nga ba or hindi, as long as meron lang kayong maiputak, as long as meron lang kayong maisambit, diba? As long as, diba, nandyan kayo sa show, diba? Mali po yun. That is very wrong. Tapos ngayon, pinapagtanggol nyo pa, nagsasanib-sanib pwersa kayo para ipagtanggol ang isang mali. Oh, come on guys. Wag. Magbabagong taon na pero ganyan pa din yung pag-uugali nyo, wag. Hindi ho yan ikauunlad ni VP Inday kung i-uplift nyo siya. Hindi yan ikauunlad ni VP Inday sa ginagawa nyo yan. Ang ginagawa nyo, mas lalo nyong pinapabantot ang pangalan nila. Kasi kumakampi kayo sa mali, which is very wrong, right? Diba? So, ngayon, kung gusto nyo, kasi nangyayari kasi dito guys, diba, sinuspend sila ng MTRCB for 14 days. I know that this is the stepping stone for the revocation. Suspended ang 2 shows, which is yung Gikan sa Masa para sa Masa at Laban Kasama ang Bayan. So, yung 2 show na yan, suspended. Show pa lang yun guys, yung 2 show. But then later on, the NTC said na meron silang 30 days operational suspension, which is yung buong cast ng SMNI ay wala hong gagawin kasi suspended sila for 30 days. And I'm pretty sure na pagbalik nito sa January 21 or January 20, if I'm not mistaken, kasi 30 days suspension, we do not know guys if makakapag-ere pa sila. Kasi
siguro makakapag-ere sila ilang days lang, pero alam po nila lakad na kasi ang revocation ng SMNI. At pinagbobotohan na din to ng Congress kasi gagawa sila ng, magpapasa sila ng House Bill Resolution para revocate itong SMNI. Iakyat to sa Senate. So, ang suspension kasi guys, kagaya ng sinabi ko, merong specific time frame. Katulad nito, 14 days to 30 days suspension, operational suspension, o 30 days. Okay, pagbigyan natin. But then sa revocation, wala na talaga silang prangkisa, tatanggalan na sila. Which is, para sa amin, magandang pamasko yan. Magandang pamasko yan sa mga mamamayang Pilipino ngayong taon. Hindi ako natutuwa, guys, na, na-revocate ang SMNI dahil, may mga trabahanteng umaasa din dyan. Pero, nakalagay din naman sa balita, indicated na from the impact leadership na itong katulad ni Ka Eric, ni Lorraine Badoy, they have a revenue about to 100,000 per month. O, diba? So, parang hindi na din naman kawalan kasi kung sila sumusweldo ng 100,000 per month, so, ganun din yung mga kasamahan nila dyan. So, wala na akong masabi dyan. You know what, guys? Anyway, it's me again, si Mima Halisha at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.